Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, akin pong ipasilip sa inyo itong aking mga gagawin dito sa pag-design dito sa sliding door ng hugis kahoy. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Pero kung kayo bago pa lang ito sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload ko to sa channel na ito. Ang kasunod ko pang ipakikita sa inyo, ito kapalang dating pinto ay kulay dark. Ngayon, bago kasunod kong gagawin dito, pasapasa ng liha. Pagkatapos ng liha, ito na yung gagamitin ko, itong galbakot. Itong kulay ready mix na po ito, yung galbakot na ito, na may katalis. Ito yung pinakamagandang pundasyon pagka nag-haspi po tayo ng haspi design dito sa mga ganitong repaint. Kailangan po natin ng matibay na pundasyon para magkaroon na mag-light ang kulay. Kaya gagawin nating yellow para pag design natin ng haspi design na hugis kahoy. Ayan, mabago po yung yung kulay niya, hindi na dark. So okay na, tapos na ma-primeran ng galbakot. Ang kasunod kong gagawin, ito namang sunny sealer. Kinulayan ko ito ng lacquer type na hansa yellow ba itong kulay na ito. Para madulas pagka haspi design, kailangan po natin lagyan ng sanding sealer. Kasi kung walang sanding sealer, pag hagod natin sa greening stool, yan, o ipitin natin ito sa spray gun para maganda pagka hagod natin sa haspi design, para maganda ang hagod, madulas po. Yan po yung ginagawa ko para sa mga baguhan. Ganun po yung gagawin natin. Katulad nito, bark amber. Yan po yung pangkulay ko to. Ang halo nito tubig lang. Kasi pwede po natin, kung halimbawa hindi maganda pag-design, pwede natin ulitin. Ganun po yung pag-design ng hugis kahoy. Pagka ganito mga proseso sa pag-repaint o pag-varnish design. Yan po yung aking mga ginagawa. So okay na. Tapos na timpla itong pang haspi design na bark amber acricolor. Yan, punasan po na ito gamit ng basahan. Saka maggamit din tayo ng brush para doon sa mga kanto. Maingatan po natin kasi ganito mga design, huwag lalampas. O kaya mayroon po tayong masking tip doon sa mga kantuhan para hindi mag-dark yung kulay, para madaling i-adjust. Ganun po yung proseso dito. Yan yung greening stool na gagamitin ko. Kaso medyo patuyuin muna natin bago natin hagurin kasi luluha po yan. Ganon po yung latex o tubig na hinahalo dito sa bark amber. Yan, katulad niyan. Pag hagod mo na medyo hindi maganda, pwede mo siyang punasan. Kung iba, wood stain. Hindi maganda yung wood stain kasi pagka wood stain ang gamitin natin pagka ganitong proseso sa pag-design, kailangan sundan po natin ng spray gun pag-ipit. Dahil mabubura siya katagalan. Hindi katulad itong latex o bark amber na ginagamit, madali po siyang matuyo, hindi mabura. Kung anong mga design mo, hindi na po yan magbago. Ikaw na po mag-adjust sa spray gun kung ano man ang sobrang design. Atin pong adjust ang kulay para hindi naman masyadong kitang-kita yung mga lalaki. I-adjust po natin. Ganun po yung gagawin dito sa pag-haspi design dito sa hugis kahoy na ginagawa ko dito sa pagbabarnis. Yan po, marami na pong mga natutunan ito doon sa mga baguhan. Ganito lang po yung ating gagawin pagka nag-design po tayo ng haspi design na hugis kahoy. Yan, pagkatapos natin mabrush, ngayon guhitan na rin natin ng granule stool. Yan, punasan natin ng basahan, medyo patuyuin po natin kasi pagka sundan natin kaagad, luluha po yan. Ayan ang design. Pagka medyo hindi maganda, ang nakaganda nito pagka water based ang gagamitin natin o acricolor, pagka nagkamali, pwede po nating punasan. Ganon po yung gagawin natin. Para po sa mga baguhan, hindi po, kailangan po pagka naghugis kahoy po tayo ng design, magtyaga po tayo, isa-isahin po natin ito, lagyan po natin ng masking tip yung bawat kanto para pag hagod natin sa greening stool, hindi lang pasay. Katulad niyan, yung mga kanto, tayo na po maglagay ng masking tip niyan para magkaroon siya ng 45 degrees yung pagka-design dito sa sliding door na hugis kahoy. Yan po yung aking mga ginagawa. Ayan, kailangan po natin itong ipitin na kaagad ng sanding sealer. Yun, para pag-adjust natin sa kulay, ayan yung sanding sealer. Kinulayan ko na yung sanding sealer para maganda, maipit ng husto yung pundasyon natin ng haspi design
na hindi na po mabago yan. Kung anong nakikita ng design na yan, hindi na po mababago. Kaya ang pag-adjust natin dito sa pag-spray na lang. Ganun po yung ginagawa ko dito. Ayan, oh. Itong ginagamit kong spray gun, itong Inco. Ayan. Yan, mas maganda kasi gamitin ito. Yan. Yung iba naman, medyo malaki yung design. Kailangan lang nating i-adjust yung pagka kulay niya. Kasi masyadong light. Kaya nga napakagandang design ito. Katulad nitong pundasyon yellow. Yung galbakot ang pinaka-pundasyon. Yan po yung napakagandang pundasyon dito pagka nag-design po tayo ng hugis kahoy. Ang kailangan lang dito pagka ganitong spray gun, kailangan ialalay lang po natin kasi hindi po natin mai-adjust yung hangin niya, nakapirmis. Ayan o, katulad niyan, hindi katulad talaga sa spray gun na malaking spray gun na pwede nating paliitan, palakihan. Ayan, titingnan lang po natin kung alin yung light o dark para magpantay po yung kulay. Yan, nakikita naman niyo yung aking mga ginagawa dito sa pag-haspi design. At pasensya na kayo kung bihira lang po ako makapag-upload gawa nung puro lang po mga repaint, kung ano lang po mga ginagawa ko, yun lang po yung ma-upload ko. Doon po sa mga nanonood at walang sawang sumuporta dito sa aking munting channel. At nagpasalamat din ako kahit papaano. Yung mga nagtatanong, akin din ang sasagutin sa oras ng break time o kaya pag-uwi ko sa bahay. Yung mga katanungan ninyo tungkol sa mga materialis, yan po, malaking tulong din po sa mga baguhan na magtatanong tungkol po dito kaya akin din sasagutin. Marami pong salamat na sa inyong lahat na walang sawang nanood. So hanggang dito na lang. Kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan i-like, i-share. At kung may mga nagtatanong, magtatanong lang po kayo. At pakipollow at like lang po yung FB page ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!